Sumuko na sa mga otoridad ang tatlong suspect sa pagpaslang sa dating vice-alkalde ng Abuyog, Leyte at anak nito. Isa sa tinitignang motibo sa krimen ay problema umano sa kanilang negosyo. Narito ang Frontline Report. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang katawang ito sa isang bangin sa Silagos, Southern Leyte. Sa di kalayuan ay nakita rin ang isa pang bangkay. Kinilala ang biktima na si James Bohol, dating vice-alkalde ng bayan ng Abuyog at ang anak nitong si Carlo James. Batay sa investigasyon, huling nakitang buhay ang mag-ama noong Sabado sa kanilang warehouse sa Mayogra, Leyte. Ayon sa mga nakakita, 3 lalaki ang dumating sa kanilang opisina pero makalipas ang 30 minuto, nakita na nilang sapilitang pinasakay ang mga biktima sa isang sasakyan. Inireport ang insidente sa mga pulis na agad nagkasa ng investigasyon. Nakatulong daw sa pagtunton sa kinaroroonan ng mga biktima ang GPS records ng nirentahang sasakyan ng mga sospek. Kagabi, sumuko na ang mga sospek. We facilitated because they sent us a feeler to surrender. Inamin daw ng 3 na pinagplanuhan nila ang krimen. Pinukpok muna raw nila ng dumbbell ang mga biktima bago pagsasaksakin at itapon sa bangin. Napag-alaman din na kasosyo ng dating vice-alkalde sa negosyong cooking oil ang isa sa mga sospek na si alias Mark. Habang tauhan ni Mark ang 2 kasabwat. May utang din umano si Mark sa dating vice-alkalde. Pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000 and I am not certain as to the totality ng kulang niya or utang niya. Pero initially may ino-offer siyang cheque. Tinitignan pa ng mga otoridad kung may kinalaman ng negosyo sa krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 3 sospek na mahaharap sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline. Sailin de la Cruz, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.